Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang hapon kung nasan man kayo ngayon. Welcome po, welcome po sa ating channel, #WalkWithLand. Okay, bago po natin umpisahan, kamustahin ko muna po kayo. Lalong-lalo na mga target audience natin, ang mga kabataan ng Pilipinas at ang mga bagong bayani nating mga OFWs na nasa abroad o di kaya naman ay nasa bakasyon nandito po sa Pilipinas. Lalong-lalo na, summer po ngayon, no? Ay, nako. Ako si Lan po ng #WalkWithLand at welcome po. Welcome back sa ating channel. Channel nyo rin po ito. Anim na taon na po tayo, no? 6 years na po tayo, nakapag-produce po tayo ng 21,000 subscribers. Almost. At saka syempre, yung mga kinikita po natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Talagang welcome back na naman sa isa na namang critical na pag-uusap tungkol sa politika ng ating bayan. Ngayon, breaking news, si Congressman Sandro Marcos ng Ilocos Norte at ang pamilyang Marcos, bistado na daw ang kanilang pagkakaibigan kay Franco Mabanta. No? Kasi po, nakapanood naman po tayo ng mga videos na inaakap pa ni Franco Mabanta, si First Lady Liza Araneta Marcos, si Pangulong Bongbong Marcos, at saka yung pati aso, tapos nakakapasok ng malaya dyan sa kanyang bahay sa Forbes Park. Mga video ni BBM, Lisa Marcos at si Franco sa mga private events at birthday parties, kumakalat na sa social media. Habang sinasabi ng Malacanang na hindi sila friends, ang ebidensya ay nagsasalita ng malakas. So tila bagang parang nilalaglag ni Pangulong Bongbong Marcos si Franco Mabanta at saka si Yusek Castro, si Ate Claire. Ngayong episode na to, tatalakayin natin ng may lalim. Sino ba talaga si Franco Mabanta? Bakit sila naging Chief Social Media Director ni BBM? At bakit biglang dinideny? Intellectual breakdown ito, fact-based, walang chismis lang. Manatili kayo hanggang dulo. May shocking revelation at calls to action para sa atin na kabataan at OFWs. Like and subscribe na at i-bell ang notifications. Tara! Mga kababayan, si Franco Mabanta ay founder ng Peanut Gallery Media Network, PGMN. Galing no? Recently, nakapag-celebrate sila ng 1 billion views. Grabe, no? 1 billion views, sana all. Sa Facebook. Siya ay digital strategies na naging malaking bahagi ng online campaign ni Bongbong Marcos noong 2018 to 2022. Sa kanyang mga lumang post, tinawag niya ang sarili niyang Chief Social Media Director para sa Marcos family. May warm memories pa siya tungkol sa pagtatrabaho para kay BBM. A truly good person daw. Wow, talaga. Ngayon, anong nangyari? Aresto siya ng NBI dahil sa alleged extortion case laban kay former Speaker Martin Romualdez. Kung totoo yan, dapat lang. Pero kung hindi totoo, paano na? Diba? 350 million pesos na binaba daw ng 300 million pesos. Pero hindi inilabas yung extortion. No extortion video or conversation. Anyway, 300 million pesos daw ang hinihingi para itago ang isang 90 minutes expose tungkol sa corruption sa House. Nako, kung ako naman sa PGMN, hindi na kailangan ng dapat ilabas na kung meron talaga. Di ba? Akala ko news sila. Di ba? Ilabas na. Pero si Mabanta, deny siya at sinasabing legitimate investigation yon. Kung legitimate investigation yon, ilabas na. Bakit natatakot ba? Anyway, kung talagang wala siyang connection sa Malacanang, bakit kailangan pang i-distance ng palasyo? Bakit may old photos at videos na nagpapakita ng closeness? Di ba? Ngayon, punta tayo kay Congressman Sandro Marcos. Bilang House Majority Leader at anak ni Pangulong Bongbong Marcos, si Sandro ay nasa gitna ng politika. Pero ang tanong, alam ba niya na ang former allies na tulad ni Mabanta, may mga video raw na kumakalat na nagpapakita ng pagkakasama-sama nila sa events? Sabi nga sa Ingles, birds of the same feather flock together. Kung si Franco ay naging key player sa kanilang digital war machine, tapos biglang hindi friend, para ex mo na sinasabing block ko na, wala na akong kilala, pero may 500 mutual memories pa. Di ba? May kilala. Wait lang pa. Anyway, pasensya na po kayo. Ganun po talaga pag live. Okay, Palace Press Officer Claire Castro said, hindi po siya kaibigan ng Pangulo. Pero bakit may photos kasama si Liza at ang mga anak?
May post pa si Mabanta na tinatawag niyang bros, sina Sandro, Simon at Vinny. Transparency ba ito o damage control? Comment down below kung naniniwala kayo sa denial o sa ebidensya. OFWs, ano ang nakikita niyo mula sa abroad? O para naman po sa mga kabataan, ito ang problema ng dynastic politics. Kaya hindi na uso no? Tingin natin, hindi na uso ang dynasty pagdating ng 2034. Yan. Okay, pero 2028 yan, mananalo si Sara kung tatakbo siya, kung hindi siya matatangkal. Kapag ang isang social media operator na naging malapit sa pamilya ay nahaharap sa kaso, biglang dinideny. Pero social media ay malaking bahagi ng kanilang 2022 victory. Sino ba talaga ang nag-ooperate ng troll farms o influence campaigns? Habang kayo naghihirap sa abroad, mga OFWs, ang pera ng bayan o ang impluensya ay ginagamit sa ganitong laro. Extortion, cybercrime allegations, at political ties. Dapat ba nating tanungin, sino ang tunay na nagproprotekta sa interes ng mga Pilipino? Parang isang pelikulang aksyon, no? May plot twist sa bawat eksena. Una, hero ng campaign. Pangalawa, arrested. Pangatlo, hindi naman namin kilala. Ano kaya ang susunod na twist? Okay, mga kaibigan, Nako po. Habang iniisip nyo ito, bakit di nyo i-treat ang sarili nyo sa trending May sale? Check ang portable air cooler sa Shopee link sa description. Perfecto para sa init habang nanonood ng ganitong content. Okay mga kababayan sa mundo, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ng unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Sa members may exclusive Q&A tayo tungkol dito. Join na. Okay, demand transparency mga kaibigan Suportahan ang independent media. Kabataan, gamitin ang social media para sa truth, para sa katotohanan, hindi para sa blind loyalty. OFWs, ang inyong boses ay mahalaga. Share this video mga kaibigan. Para sa productive kayo tignan ang wireless earbuds sa Lazada or ergonomic chair para sa work setup ninyo. Trending May sale pa link sa description mga kaibigan. Sa huli, ang tanong ay, totoo ba ang hindi friends o isa na namang itong political narrative? Manatiling critical, manatiling informed, like, share, subscribe, at comment down below ang inyong thoughts. God bless the Philippines. See you in the next video. Peace out. Pero, laging laban para sa bayan. Hanggang dito na lang po mga kaibigan. Maraming salamat at mabuhay po ang Pilipinas.